kaming Tyro, guys. Dating Tyro. Ngayon? Ngayon, ano na ngayon? Oh, ayan, ito na yung mga pro. Ayan yung mga pro. Yan na yung mga batido. So tingnan natin pumutok yung tingnan natin pumutok yung Tyro natin. Yan. So tingnan natin, tutukan natin. So tanungin naman natin yung ating lady shooter na Tyro kung anong nararamdaman niya. Kasi nga ang sports na to, sabi ko, mental stress. Ayan, madam, ano po yung pakiramdam mo dahil first time mo pumutok ng competition? Excited. Nabado ko. Bago po 'yon, ano po yung pangalan nila? Pakilala muna sila sa ating mga viewers. Ano yung pangalan nila? Nats. Taga-Bataan po kayo? Oo. Manila. Yan po guys, magandang araw po muli sa ating lahat. At another vlog po tayo. And for today's video po, so atin naman punta talakayin yung Tyro shooter. So ano nga ba yung Tyro shooter? So ang Tyro shooter po guys ay isang shooter na first timer na puputok sa isang course of fire setup. So saan nga ba natin sineset up yung ating course of fire? So pwede sa club shoot, pwede sa PPSA sanction matches, pwede sa P-smoke. Kasi alam naman natin na meron tayong dalawang palaro sa nare-register yung ating score. Yung po yung PPSA at yung ating P-smoke. So pag sinabi nating club shoot ay intended lang po dun sa inyong gun club. So exclusive lang po sa inyong member sa inyong gun club. Pero discretion pa rin po yon ng gun club kung gusto nilang mag-invite naman ng ibang shooter na hindi nila ka-member. So pwede po yon. Like for example itong Tyro shooter. So kasi ako po nung bago-bago sa shooting, nagtatanong po ako kasi nakakita na po ako ng practical shooting competition. Nagtatanong po ako kung sa isip ko, nagtatanong ako kung pwede ba akong mag-join doon na wala akong gun club or hindi pa ako affiliated sa any gun club. So pwede naman daw po yon according dun sa aming range officer. So yung mga Tyro na walang gun club at gusto lang ma-experience na pumutok sa isang course of fire setup ay pwede naman daw po yon. So discretion na lang po daw po yon ng ating gun club kung po pwede. Pero much better po pagka ikaw ay Tyro shooter, kailangan po ay maki-join ka po sa isang gun club para po sa ganun ay magabayan kanila ng gusto, maturuan kanila ng mga proper guide kung paano po laruin itong shooting competition. So ako po ay nung nag-umpisa po ako sa practical shooting, nag-umpisa po sa mga standing precision dahil nga that time hindi pa ako nakahanap ng aking gun club. So wala pa sa isip ko noon kung ano yung gun club. So ano yung mga practical shooting, basta sa akin ay dati pa po kasi mahilig na po ako sa baril. So nagpupunta po ako ng firing range, standing precision lang, nagpa-firing ako, nag-hit ako ng mga plate. Then one time napunta ako sa Tronghan. So nakita ko mayroon silang club shoot na tapos pumasok ako sa loob, mayroon silang club shoot. Nakita ko mayroon silang course of fire na nilalaruan. So sabi ko ano kaya kung i-try ko. So that time na yon, nung panahon na yon, nung nagpunta ako sa Tronghan na yon, wala pa akong gun club, hindi pa ako affiliated sa gun club ko ngayon na dun sa ating dun sa Bataan Shooters gun club. So nag-try po ako doon na pumutok at syempre first time talagang hindi pa ako marunong that time. So meron naman mga range officer doon na in charge na ginabayan naman ako, ginaid ako, nakamonitor naman sa akin. So ganun po yung Tyro. So ibig sabihin po pagka naglaro ka sa isang mayroong course of fire ka setup or club shoot ay gagabayan ka naman ng mga range officer in charge doon. So then after nung club shoot na yon, nagpunta ako ng Mount Samat firing range. So natatnan ko po doon may mga, kasi that time na katatapos lang po yung kanilang PPSA sanction match. So yung mga course of fire nila ay naka-set up pa. So nag-ask ako doon sa caretaker nila
kung pwede bang itry na laruan yung Course of Fire. So pinayagan naman ako kasi that time na may mga nag-guide naman na range officer doon. So yun yung kauna-unahan kong nag-practice after nung club shoot ng Stronghan na inatinan ko. Nagkauna-unahan ko pong mag-practice ng Course of Fire setup. So ayun, so walang nag-guide sa akin, ako lang. May hirap pagka walang nag-guide sa iyo na range officer. So much better na mag-join po tayo ng gun club para sila po yung mag-guide po sa atin. So after nung Course of Fire practice na yon, nakauna-unahan kong ginawa. So yun na yung time na nag-insist sa akin yung caretaker nung Mount Samat firing range na ano kaya sir kung maki-join ka sa gun club dito, sabing ganun. So yun na yung time na nag-join ako dun sa Bataan Shooters Gun Club. So nakilala ko na ang range officer in charge doon na si Sir Julay Ramos. Siya po yung kauna-unahang naging coach ko sa Bataan Shooters. Siya yung nag-tutor sa akin, siya yung nag-assist doon sa Course of Fire. So ginaid po ako doon sa Course of Fire. Sinabi kung ano yung mga technique, ano yung mga proper guide. So malaking tulong po sa akin si Sir Julay kasi na-enhance po yung aking skills. Are you ready? Ready. Stand by. Lahat ng matadaanan ng dulo ng baril. Hindi ka na. Kahit bakal pa siya, kung papunta ka ron, basta tapusin mo po yung kaya papunta ka ron, dito ka nakarap, pok. Hindi yung pag ganun yung baril mo. O, diba? Pok, lumipat ka rito. Yeah, marami kang tips sa akin ngayon. So after niya po akong turuan dun sa Course of Fire, so every time na aakyat po ako ng Mount Samat firing range, so nandun po siya, nadadatnan ko po siya doon. So tuloy-tuloy niya na po ako, tinutukan niya na po akong training. So sinabi po yung mga technique kung paano po yung way, kung paano mag-double tap sa board. Yun, kahit na umuulan, bumabagyo, nandun pa rin siya, nag-guide pa rin po ako kahit na nauulan lang kami dalawa. So may one time pa nga na nung tinuturuan niya ako, may one time na nadikyo ako na kalabit na immature firing, na kalabit ko yung baril pagbunot ko dun sa holster. So nandun po siya. So tinuturo niya po ako kung paano po magbunot sa holster ng proper way, proper guide. So hanggang sa tinuruan niya ako kung nasa loob ako ng bahay, ano yung pwede kong gawin, mag-dry fire. Ayan. So too much better. So I would suggest na yung mga tyro ay kailangan po ay maki-join po kayo sa isang gun club. Okay, so nung tinaga po ako ni Sir Julay, naturuan after several months, several training, na pag-shooting niya po sa akin, hindi niya po talaga ako pinabayaan. So nandyan po siya parati pagka nagpa-practice po ako sa range. So sa ngayon po, sa awa ng Diyos, so ganito na po ako pumutok. Ayan, so panoorin po natin kung paano po ako pumutok ngayon. After ng
after ng pagsisikap, after ng mga, siyempre join na po ako sa gun club. So marami na pong mga ibang member din, mga officer, mga ka-member ko sa batas na nagtututor na rin sa akin. Ayan, so yan po yung benefits ng isang member pagka ikaw po affiliated sa isang gun club, kasi marami ka nakukuha ang technique sa kanila. Okay, so in addition, ang advice ko lang sa mga tyro shooter o yung mga aspiring shooter na gustong itry yung practical shooting competition. So kasi nung una ako na maraming mga question sa utak, kinakabahan, paano kaya yun, paano kaya yung ganito, paano kaya pagka nandun na ako sa actual na shooting competition, ano kayang pwedeng gawin doon. So wag po kayong mabahala. Wag po kayong mabahala kasi nandyan naman parati ang, kaya nga may tinatawag tayong range officer. Kasi pagdating po dun sa course of fire at habang naglalaro tayo, nandun po sila parati. Hindi po tayo pababayaan sa mga ating galawan. Ayan, so nandyan po sila. Yan po yung main function po ng ating range officer. So maraming malaking katulungan din po sa atin yan, lalo na yung mga katulad ko na mahilig, talagang passion ko na po yung practical shooting. So salamat sa mga range officer na nandyan po sa naggagabay po ng mga shooters. Hindi lang po yung mga tyro shooters, kahit yung mga pro na shooters, siyempre pagka may mga sanction match ay all the time nandyan po yan, mga ating mga magigiting na range officer. Okay guys, so panoorin natin ngayon na itong laro ng aking asawa. Dito po, ito po yung first time niya din na pumutok sa club shoot. So as in tyro po siya. So tingnan po natin dito kung paano po siya gabayan ng mga range officer, paano po siya i-guide. May time na hindi niya alam, nagmalfunction yung baril, hindi niya alam yung gagawin niya. So gina-guide po siya ng range officer since siya po ay tyro. At dito po ay na-DQ din po siya. So kahit tyro po siya ay in-stop po siya ng range officer. Ayan, so panoorin po natin. So kaya sabi ko po sa inyo, wag po kayong mabahala pagka naglalaro po kayo, kasi full force po yung ating range officer na i-guide po. Kasi i-declare mo naman po sa kanila na ikaw po ay tyro. So pagka dineclare mo po na ikaw po ay tyro, syempre hindi ka po nila pababayaan. Naka-monitor po sila sa'yo. Iwan mo na. Oh, Mase. Tama yan. Usually ang boyfriend? Ha? Kaibigan lang. Oo, so hindi po siya member, hindi siya member ng batas. Invited shooter lang. Invited shooter lang. So kahit hindi member pala ng gun club, kung invited shooter na tyro, i-assist pa rin po natin siya. Chef, of course. Kasi ang range officer, siya ang in charge sa Okay. So nagkaliwanagan na tayo. So hindi lang guys, kunyari ako wala akong gun club, pero kung gustong kong pumutok sa isang firing range, so tyro po ako, so i-guide po tayo ng mga range officer din. Siyempre hindi tayo pababayaan. Yan. So maganda po itong sports ito. So again madam, good luck and thank you for the sa pagpapa-unlock na ating vlog. Yan. Good luck sa first time shoot. Ayan. Sir Boy,
Ito po yung aming matagal ng range officer in charge dito sa Bataan Shooters. Naging presidente rin po siya. Sila yung pioneer at ngayon po ay board of director po namin siya. Ngayon po guys, ang content po natin ito po matagal ko na pong hinahanap, yung Tyro po, Tyro. So ngayon po dito sa club shoot namin dito sa Batas, dito sa Mount Samat, Bataan, sa Pilar. So nakahanap po ako ng ka-member po namin na Tyro, lady shooter. So sir, Mang Boy, paano po procedure pag Tyro po yung ating puputok? The RO must be very close to the shooter. So that he can control if the movement is will break the 180. Okay, so naka-monitor po siya sir. So sa Tyro, sa pro na shooter, so sa Tyro sa pro shooter, ano po yung parang big difference? So pagdating po sa kanila sa shooting. Number 1 po siguro, hindi po pinapayagan muna pumutok sa sanction match. Actually, dapat. Kasi pag pumutok ka sanction match, you are not a Tyro sasabihin. Kaya mo na sinasabing Tyro, first time mo lamang pumutok doon. Pero you are not allowed na sasabihin mo, hindi ka marunong pumutok. Kasi pagka sanction match, dapat marunong ka pumutok. So, in reality, so bago po kaya nga mayroon tayong gun club. So yung mga gun club natin, newly member, ay pinapaputok natin, tinututor muna natin, yung po yung Tyro. Pag okay na, saka po pag nakita natin okay na, nasis na po natin siya, saka na po natin pwedeng payagan pumutok sa sanction match. Yes. Okay, so guys, ayun po. So additional information sir, baka may additional information ka pa po sa Tyro. That's it, that's all. Basta ang Tyro, kaya lang siya tinawag ng Tyro, first time niya lang pumutok sa sa stage. Okay. Then we allowed her to shoot Not to disqualified. Hindi DDQ. Of course. No, of course you have to protect him. Ngayon, dapat yung makikinig lang siya sa ng RO. So hindi pwedeng disqualified sir? Well, dapat disqualified mo rin para malaman niya kung ano mali niya. I-stop natin. Disqualified. Hindi siya matututo. Okay. Pero hindi na po natin siya dapat kokol mo. Okay. Okay, ayan. Ingat. First time ever. Mamaya, lalayan mo ha. Pag-beat, Are you ready? Stand by. Magandang taguan to. Dalawa, pagka-board, dalawa. Turuan mo kung mali yung grip niya. Si yung boyfriend niya. Ano pong feeling? Ano pong feeling? Masarap. Ayan. So, ano yung advice mo sa mga aspiring Tyro din na gustong pumutok? Huwag matatakot ka makinig. Oo, kasi may range officer naman tayo. Alam mo ba kung ano yung puti? Yung puti. Yan ay hot range. Yan.
bawal barilin yan. Ang baril yung board lang. Kasi pag tinamaan mo yan, may penalty ka. Kumbaga parang tinamaan mo yung hostage, di ba? So, kasi may puti. Ayan. Okay, madam. Thank you. Good luck sa remaining mga stages.